po si Arsenio Nick Lizazo, tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, na naghahatid sa inyo ng kulturang buhay na buhay. Ang kultura'y buhay na buhay. Ang kultura ng paglilining ay mana natin sa kanluran. Pero sa kalaunan, ginawa natin Pinoy ito. No? Maraming paraan kung paano naging Pinoy ito sapagkat hindi naman tayo masyadong nalulong sa individualismo. Ito ay culture of reflection and reasoning na lahat ng bagay kailangan may katuwiran. O bakit mo ginawa yan? Ito ang dahilan. Tawag natin ito academic culture or intellectual culture. Yan ang kultura na binunsod at nakita natin, natutuhan natin sa mga universidad. No? Na ang pinakamataas na ideal dyan ay katotohanan. Hanapin ang katotohanan. Ang nakalulugot at nakapagbukas-isip na lakbayin ni na choreographer Agnes Locsin, dating Health Secretary Dr. Jaime Galvestan, at culinary arts expert na si Feliz Santa Maria, ay tunay na nakapagpatibay ng identidad nating mga Pilipino. Napalakas nila ang identidad na ito kahit na silang lahat ay aral sa kanluraning kaisipan at epistemolohiya. Nabatid nila na ang masidhing paghahanap ng katotohanan at bagong kaalaman ng tradisyong akademiko ay maitutuon sa pagtuklas ng karunungan ng sarili nating kultura. Sa gayon ay napagyaman nila ang karanasan nating mga Pilipino. Ang kultura ng paglilining ay maaring tawaging kultura ng akademiko. Kasama na sa disiplinang tinataguyod ang pananaliksik at pagsuri sa mga bagay na, kung tutuusin, ay labas sa mga formal na disiplinang makakamit sa isang universidad, conservatory, or kolehiyo. Kung una naming sinimulan ang Buhay na Buhay, ang episode tungkol sa kulturang paglilining ay umikot sa pagturo ng mga formal na disiplina. Ngayon naman, iba ang inyong matutunghayan. Narito ang mga kwento ng mga Pilipino na nagsusubikap na lalo pang suriin ang aspeto ng ating kultura. Dahil sa kanilang sipag, tiyaga at karagdagang kaalaman, ang mga aspeto ng kulturang kanilang pinaglalaanan ng panahon ay lalong nagiging buhay na buhay. Ang buhay ko ay sayaw. My mom started teaching ballet sa sala. Yun yung studio. Wala pa ang school. Pagpanganak sa akin, baby pa ako, naririnig ko na yung mga tunog ng ballet music. So I started dancing at 2.5 years old. And I stopped dancing and became a choreographer way in my 30s already. Pero ilang taon yan, sayaw lang ako ng sayaw. Yes, dance is my life. Ako si Agnes Locsin, isang guro ng sayaw sa Davao at ako ang artistic director ng Locsin Dance Workshop. Locsin Dance Workshop ay isang institusyon ng sayaw dito sa Davao. Kasi inumpisahan ito ng nanay ko, si Carmen D. Locsin, noong 1947 pa. So, my mom is gone. So, ako ngayon ang nagpapatakbo sa Locsin Dance Workshop. I graduated, I went abroad to take my master's in dance. Kasi yung kapatid ko na nagma-masters sa education, sabi niya, mag-masters ka, di ako masunurin naman. So I applied and got accepted at Ohio State University. It was a new experience and marami akong hindi alam. Ayun,
Nag-aral ako ng technique, composition, production. May isa kaming assignment na the quality of strength. Nag-igurot ako. So, ano sila? Wow na wow sila. Tapos, there I learned devices for choreography. Tapos yung sige ako dun, Filipino movement, folk dance, at the little that I knew about other tribal dances, it was met by interest from my classmates and teachers. And I said to myself then, wow, ang dami kong material sa Pilipinas. So excited akong umuwi. Kaya sabi ko, i-explore ko talaga ang mga sayaw ng Pinoy. Coined the term neo-ethnic to describe his music. Di ba may grupo siya noon, Joey Ayala at ang Bagong Lumad. Yung Bagong Lumad, ang English niya, neo-ethnic. Tapos, I needed a word to describe my dance. So I asked him, sabi ko, pahiram. Sabi niya, iyon na. Ang una kong ginawang tinatawag na neo-ethnic, igurot. Ngayon, naka-point shoes yan. Yung sa ballet, nagtitiptoe. Sa ballet, ginamit ang tiptoe para ang dancer gumaan. Sa igorot, kinontra ko yun. Kasi grounded nga ang ethnic dances eh. Hitting the ground na ginamit ko ang point shoes na parang sibak. Parang, kasi ang mga igorot noon, warriors din. Pero actually, pumunta rin ako sa Bontoc, bago ko yung ginawa. To see the everyday life of the Igorot in Bontoc. Tapos yun, ang galaw nila, kahit na magtrabaho sila, napansin ko na two-dimensional. Pak! Pak! Nung lumabas ngayon, controversial yung unang piyesa ko eh. Kasi syempre, sabi ng iba, bakit mo ginanyan ng Igorot? May iba naman na nagsabi na, maganda. Pero hanggang ngayon buhay pa yung sayaw. Sabi ko, hindi ko naman pinapalitan yung mga sayaw ng katutubo. I pay tribute to our culture. Hindi ko gustong palitan. Hindi yan sila dapat palitan. Hindi yan sila dapat pakialaman. For me, they have to remain at their purest form so that they can inspire many others. After us, after me, after you. The best part is there's an end. There is the process is the exciting part. Preparing, putting it together. It's all heavy work, but you know there's an end. Just a final bang! And then you can rest. But of course, to make that big bang, the preparation is detailed. I'm a messy person in life, but when it comes to the show, the dance, ano yan, detalyado yan. Very detailed ang rehearsal, the cleaning of the dance, the movement, everything has to be my logic. I have this logic thing that I follow in my head. So I get I nitpick. I believe in teamwork, that you can succeed if you work together. Walang solo. Grupo talaga.
Ang kultura'y buhay na buhay. I've been serving mostly sa mga malalayong lugar, kagaya ng Samar, Leyte. Punta rin ako doon Cordillera, sa Negros with my wife. We lived here in Mindanao. At ngayon nandito ako ngayon sa Purok Amguo, Barangay Landan ng Polomolok, South Cotabato. Ako po si Dr. Jaime Galvestan, isang doktor, graduate ng UP, 1974. At naging Secretary of Health ako noong 1995. Ang iniisip ko, paano nabuhay yung mga tao dito? Kapitbahay ko, puro 100-year-old. Ang tawag po dito sa literatura sa mundo, Blue Zone. Hindi ko alam na ang Amguo pala or Landan ay isang Blue Zone kasi nalista ko rito taon 35 na 100-year-old. No? At pag nilista ko pa ay 90-year-old to 99, siguro another 35 yon. Pagdating sa halamang gamot, hindi ko siya tinatatwa, hindi ko siya tinataboy, pero talagang kakaiba yung aking pagtingin. Ang isang halaman na dito sa aking paanan. So, kung papayag ka, bubunutin ko. So, pag nakita natin itong halaman to na nasa aking paanan lang at tumutubo dito sa paligid ng Amguo, ito ang isa sa pinakasikat na halaman sa buong Asia. Okay, this is Artemisia vulgaris, ang scientific name. At sa mga ibang lugar, ang tawag dito, Damong Maria, Camarya, at dito rin sa Blaan may pangalan din, di ba? At ito, very effective for mga, sabihin mo, dysmenorrhea, mga sakit ng tiyan, malubha. Pag niluto mo ito sa langis, pwedeng pampahid para sa mga sakit at kirot ng katawan. Dito nga sa Jensan, merong sikat na magtatandok na pagka nakagat sila ng ahas, nakagat ng aso, lagay mo lang yung tandok na itim na, no? Parang charcoal. Pag nilagay mo, hihigupin talaga. Kami rito, I'm very, very proud of the Blaan midwife and the Blaan nurse na mula nung tinayo namin yung birthing center 1 year ago, no? Nag 1 year anniversary. 0 deaths, no, for mothers and 0 deaths for bagong silang. Matagal ko nang pinaglalaban na ma-integrate din sa curriculum ng midwifery na ang katutubong hilot sa panganganak. Unang-una, hindi siya nag-aantay. Hindi kagaya nga nag-aantay lang sa health center. Nandun siya talagang, kamusta ka na? Pahawak-hawak pa sa tiyan, di ba? Tapos siyempre, tatawagin siya nung ina, papahilot, inaayos. No? Pupunta kami sa isang lugar, hanapin namin yung hilot, papaliwanag sa amin. So, pinili namin, sabi unang-una, langis ng nyog, no? Yung paggamit ng daon ng saging na ginagamit sa Southern Luzon na both diagnostic, both healing. At siyempre, ang kakaiba talaga ng hilot Pilipino, kamay lang. Hindi tayo gumagamit ng tuhod, hindi tayo gumagamit ng paa, hindi natin tinatapak-tapakan. Puro kamay, daliri, kaya yun ang symbol na ng hilot ng Pilipinas. Pero sa ngayon, gumawa ang TESDA ng aklat ng standards. Nagkaroon ng policy noon ang tourism na lahat ng spa magkaroon ng Filipino hilot.
Natatangi ang Pilipino sa larangan ng medisina kasi meron siyang angking kakayahan, katutubong kaalaman na kailangang mamulat rin tayo. Kapwa Pilipino natin na halos tinakwil, itinatuanan natin dahil sa malakolonyal na ating kaisipan. Pero ngayon, nandiyan na siya. Tingnan natin, suriin natin, makilala natin, at sana nga gamitin natin ang ating kaugaliang Pilipino sa panggagamot, pagpapagaling ay napakayaman na kailangang pag-aralan ng bawat Pilipino. Wala akong nakikitang contradiction o paglalaban ng kaisipan. Lahat ito ay pagpapaunlad ng kalusugan, pagpapalawa po ng kaginhawaan. If it was a divine revelation, nilikha pa rin lahat ng ating Panginoon para umunlad ang kanyang mga nilikhang mga tao. At ako po ay 71 years old, it's my birthday, pero talaga tutusin nyo, ako'y nagpapatuloy at ang tingin ko, hahabulin ko yung mga 100 taon mga umabot na 100 tao dito sa Blaan kung ano yung sikreto nila. Yun po ang aking mitiin. Umabot ng 100 years old. Bakit buhay ang mga Blaan kahit walang mga doktor? Kasi meron silang paniniwala rin sa sarili nilang medisina. At yun po ang kailangan natin. Bata pa ako, nasa kusina na ako. Di pa ako nag-aaral. Tapos, nagkahilig tayo sa pagluluto. Putol ako ng putol ng mga recipes, lagay sa mga notebook, bili ng mga recipe book. Meron yung isa, ang may akda, si Elizabeth David. Ang pagkaiba ng kanyang recipe book, kada recipe may kwento. Sabi ko, dapat dito sa atin, may mga ganyan. May kwentong Filipino. Lalo na yung kasaysayan ng ating mga kinakain. Ako ay si Feliz Prudente Santa Maria, isang manunulat na nagkahilig sa kasaysayan ng kulinaryang Pilipino. Pag pupunta tayo sa mga palengke natin ngayon, siguro lahat ng nakikita natin dyan, these are all mga sangkap para sa lutuing Pilipino. Yung mga sangkap na yan, galing kung saan-saan. Pagkasaysayan ng lutong Pilipino, ang palagi natin ginagamit na baseline is yung pagpunta dito ni Ferdinand Magellan. Meron kasi siyang kasakay na ang pangalan ay Antonio Pigafetta. Ito si Pigafetta, he would record. Pagdating niya sa bandang Cebu, sinulat niya po yung salitang Cebuano. Tapos, ang kahulugan nito sa salitang Italiano. Meron tayong nahanap na cookbook. Lumabas siya po ng 1913. Ang titulo niya ay La Cocina Filipina, The Philippine Kitchen. At ang mga recipes niya, may estofados, may escabeches, may roast beef, may chorizos. Nagluluto ng rabbit, goat, pigeon, duck, pork, bacalao. Lahat yan kasama sa mga kusinang Filipino. Tapos, noong 1918, Pura Villanueva Calao came out with a book called Condimentos Indigenas, meaning native cooking. Yan ang unang cookbook na parang ang gustong ipalabas ni Mrs. Villanueva na ang cooking sa Philippines ay iba't iba.
Meron yung galing Batangas, may Cebu, may Iloilo, may Mindanao. Very important cookbook. Filipino food has this special characteristic. Each person eating is expected to personalize the food. We customize the food. That is why if you go into any Filipino home, you'll find that there are usually many kinds of locally made vinegars. We have it from kasoy, pineapple, sugarcane, nipa palm, coconut palm. You also find that the Filipino kitchen has lots of pickles, acharas. Those are sweet and sour. Then we have all kinds of other sauces. So throughout a meal, you can play with, I want it a little salty now. Wait, I think I want it a little sweet now. I think I want it sweet and sour now. That is the Filipino meal. It likes halo-halo, and it likes the ability to choose. I want this now. I want that later. And when I say I want to go back to the earlier taste, I will. Diversity in its fullest. That is Filipino food. That is how we eat. Kailangan lahat tayong Pilipino, pag tinanong, ano yung mga favorite foods ninyo? Sana naman, isa sa mga pagkaing Pilipino. Yun ay unang-una. Kailangan tayo mismo magsusuporta sa pagkain natin. We need to remember that every dish has a history. And the kind of history that I'm trying to encourage it's not just trivia. It's not just the funny little stories. It's trying to put together different events that created the history of Philippine food. And by studying Filipino food, we learn more about who is the Filipino. Nakakalungkot marinig ang mga puna ng ating wika at kasaysayan ay unti-unting tinatanggal sa curriculum ng mga paaralan. Sa panahon ngayon kung kailan mas lalo nating kailangan ang kultura ng paglilining. Nakakaengganyo ang mga kwento ni Agnes Locsin, Dr. Jaime Galvestan at Feliz Santa Maria. Kitang-kita natin na buong puso nilang binibigay ang kanilang sarili sa pagpapalaganap ng kanilang kaalaman. Kaalaman na binabahagi nila sa publiko sa kanilang mga obra, sa larangan ng sining, sa larangan ng siyensya, sa larangan ng pananaliksik. Lalo nilang pinagtitibay ang kultura ng paglilining. Ang dagdag na kaalaman na inihahandog nila sa atin ay patunay na ang kultura ng paglilining ay buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay sa buko na nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa buko na nananalaytay.
hanggang susuko, mga sikreto na ating nahukay, kasay-sayang tulay sa ating buhay.